welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today, eto naman mag-focus naman tayo sa Forever Rich. So iisa-isahin naman natin kung paano ba natin mapapakapal. Kita nyo naman kung gaano kakapal yung Forever Rich natin dito and medyo matagal na to sa atin dito sa bahay natin and hinayaan lang natin kumapal siya ng kumapal. So isa-share natin kung ano ba yung tamang pag-aalaga dito para magawa natin ganitong kakapal yung ating mga Forever Rich. Ang importante na kailangan na dapat natin gawin sa mga ganitong klase ng halaman. At syempre, isama na rin natin. Ito, hindi rin mawawala. Yung mga sabi kasi nila ay Forever Rich daw ay syempre hindi naman tatawaging Forever Rich. Ito, kung hindi siya kinoconsider as lucky plants. So, dun sa mga naniniwala sa Feng Shui, ito, may mga kasabihan tayo na regarding dito sa Forever Rich. Isa-isahin natin yan para dun sa mga viewers natin na naniniwala dito sa mga ganitong beliefs regarding sa mga halaman. At syempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita po sa aming garden na andito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga po. So, eto, kita nyo naman kung gaano kakapal ang ating Forever Rich. And nagsimula lang yan sa isa. Imagine niyo and ngayon, ayan na, sobrang kapal na, napakarami ng suloy yung naipoprovide nito. Ever since yan ay kumapal ng ganyan, hindi ka pa namin binabawasan. Kasi kita nyo naman, tingnan nyo, ang maganda sa kanya, mas makapal, mas ma-appreciate mo talaga yung ganda ng Forever Rich eh. Kaya hinayaan na lang namin na ganito. And itong mga Forever Rich, hindi rin kasi siya masela na halaman. Pero kung halimbawa, hindi rin proper yung care natin, hindi natin mapapakapal or mapapalago ng ganito yung mga halaman natin na Forever Rich. And ito ay isa sa pinakamaganda rin pang display sa loob ng bahay natin. Kasi hindi siya masyadong tumataas, pwedeng-pwede siyang panglagay sa mga corner table, kaya doon sa mga lamisita ninyo, or even sa mga lamesa, kung halimbawa gusto nyong maglagay ng halaman sa lamesa ninyo. Ito yung isang halaman na makukonsider natin doon kasi hindi naman siya takaw space and maliit lang yung pot na pinaglalagyan. And kita nyo kung gaano kakapal. Siguro around mga ilan na to, mga siguro more or less nasa 20 20 puno yung Forever Rich na to. Kaya tuloy-tuloy lang siya sa pagkakaroon ng panibagong dahon kaya ganito na yung itsura niya. At ang isa pa, ang isang nakakapagdagdag dito ng ganda is yung patterns na meron sa kanya. Yung mga round patterns na yan na naandi dito. Lutang na lutang kasi yan at lahat yan ay very consistent itong mga patterns na to at lahat ng dahon na nasisibol dyan ay siguradong merong ganitong patterns. Paano nga ba natin mapapakapal itong mga Forever Rich natin ng ganitong kakapal? Unahin na natin dyan yung sunlight. Mas gusto nila yung mas maliwanag. Although magta-thrive sila sa mga medyo madidilim na area pero hindi siya makakapal kapag kakulang yung amount of light na nare-receive niya. At the same time, napansin ko, pagka nasa loob siya ng bahay, lalo't medyo madilim, yung medyo madilim na area, kasi dito sa amin naman maliwanag hindi masyadong lumalapad yung dahon ng mga Forever Rich. So, kung halimbawa, kasi ito, mapapansin nyo na parang payat lang yung dahon niya, kasi medyo lumalapad siya ng konti And kapag hindi masyadong lumalapad yung dahon ng inyong Forever Rich, ibig sabihin, maaaring kulang na sa nutrients. Pangalawa, maaaring hindi enough yung amount of light na nare-receive nila. Ang mga Forever Rich, mas maganda sa kanila yung mahaba na yung dahon nila tapos malapad pa. Ito, ang pinaglalagyan namin dito, nasa veranda siya, naka-display siya doon. So, talagang yung amount of light na nare-receive niya, sabihin mo ng buong araw maliwanag Dahil, yun, magdidilim lang talaga dun sa spot niya kapag naggabi na. Morning sunlight, tinatamaan siya kasi nasa east facing yung veranda na pinaglalagyan sa kanya. So, okay lang sa kanya yon. Kaya lang mas maganda pa rin na kontrolado natin yung direct sunlight na tumatama sa kanya. Para naman hindi magkaroon ng pagkasunog sa mga dahon niya. Kasi indoor plant pa rin naman itong mga Forever Rich. Ang pangalawa dito na importante at kailangan na nasusunod natin, yung watering talaga. Taan natin na itong Forever Rich para siyang succulent or succulent type na halaman. Ibig sabihin, yung dahon niya makakapal. And based doon sa mga nauna nating vlog or based na rin sa mga observation natin, tatandaan natin, mas makapal ang dahon ng mga halaman na inaalagaan natin. Ibig sabihin lang nun, mas less yung watering na kailangan natin gawin sa kanya. Dahil marami silang reserve na water sa bawat dahon niya, kaya makakapal itong mga to. Ito nga,
Syempre, ayaw natin gawin dito, pero anuhin mo lang to, putulin or pisain mo, putulin mo yung mga ano yan, kakatas na kagad yung tubig na meron dito sa mga sa mga forever rich na to. Kaya yun, ano sila talaga sa tubig, ibig sabihin lang mga drought tolerant. Kaya kailan ba ang tama or dapat dinidilig itong mga forever rich natin? So kapag ka ganito, mas maganda kung hahayaan nating maging dry yung soil niya. Not totally dry na dry, although drought tolerant sila, pero mas maganda pa rin kung halimbawa ay hindi naman yung totally dry yung pagdidilig natin, pero wag nating hahayaan or wag natin siyang didiligin pag alam natin na mamasa-masa pa or sobrang basa pa nung soil natin. Kasi kapag ka nangyari yan, ay talaga namang papangit, babagsak ang mga dahon, unti-unting manlalagas, unti-unti muna siyang maninilaw or magdodrop muna siya, and then manlalagas na kagad yung mga dahon niya. Kaya yun yung dapat nating i-avoid para hindi, imbis na kumapal yung ating mga forever rich, numipis pa ng numipis. Katulad ng sinabi ko, mas mapapansin nyo ang ganda ng forever rich kapag ka ganitong kakapal ang inyong mga halaman. And parehas namang mahirap kapag ka underwater ka tsaka overwater. Kasi kapag kaya lang mas mataas ang tsansa na hindi makasurvive ang mga forever rich kapag ka overwatering sila eh. Dahil syempre, ano na yan eh, nagkokos na yan. Ang mga nagkokos na yan doon sa ugat niya. And itong mga, itong mga tawag dito, yung ano niya, yung pinakailalim niya, para kasing may mga bulb yan eh. And yung mga bulb na yan yung parang sibuyas na makikita nyo. So, syempre, para maisalba natin tong mga forever rich overwatering, kailangan natin palitan ng soil, palitan na rin natin yung pots ng mas magandang drainage hole, at pagkatapos, intayin nating makarecover. Hindi rin naman pwede, kaya sinabi ko sa inyo kanina, huwag naman nating hahayaan na maging totally dry yung forever rich natin. Kasi kung mangyayari din naman sa kanya, sabihin na natin na itong mga forever rich ay makapal ang dahon at drought tolerant. Pero pagka naman wala na silang nakuha talaga na tubig at kulang na sila sa tubig, matutuyo naman yung mga dulo ng inyong mga forever rich. So magkakaroon niya ng mga brown tips na pangit namang tingnan. Kasi syempre, wala ka nang magagawang remedyo doon. Kahit pa sabihin mong ikat mo yung portion na nag-brown na, halata siya dahil pointed ang dulo ng mga forever rich. Kaya kailangan alam natin yung pagdidilig, yung tamang oras ng pagdidilig sa kanya. At ang pinakamagandang sign para malaman kung kailan magdidilig ay ipopoke lagi yung soil niya para malaman natin kung gaano na ba siya katuyo. At ang isang dapat pa nating i-consider sa pagdidilig nito, kung gaano na ba kakapal yung forever rich nyo. Siyempre, mas makapal, lalo na kapag mas maraming puno, sabihin na natin mas marami yung amount of water na kailangan nating idilig sa kanya. Dahil hindi lang isang bulb yung meron dito sa forever rich na to o sa halaman mo kapag ganito ng kakapal. So kung halimbawa man, didiligin mo na siya, make sure naman na talagang dilig na dilig siya, hayaan mong maka-flow palabas yung tubig na dinilig mo bago mo siya tigilan sa pagbuhos ng tubig. Lang nakarating na sa pinakailalim talaga yung tubig na idinilig mo. So yun, and then antayin mo ulit na at least maging slightly dry yung soil bago tayo magdilig ulit. And syempre, mas makapal na forever rich, mas mabilis din siguro na matutuyo yung soil dahil mas marami yung nag-a-absorb diba? Ng mga bulbs or ng mga ugat, ng mga halaman mo. Kaya kailangan, ang pinaka-safe talaga, i-monitor natin yung soil mismo at hindi tayo be-base sa kung kailan natin sila or sa araw or sa scheduled watering. Mahirap kasi yun eh. And ang next dyan, syempre, yung soil na gagamitin, mas maganda kung well-drained potting soil. Yung lagi namin ginagamit na soil, ito yung ipa ng palay at saka yung ano na mismo, yung garden soil. So hinahalo lang namin, 2:1 ang ratio. Tapos yun yung ginagamit namin. Well-drained potting soil kasi siya, tapos nakakapag-keep siya ng moisture. So perfect na yun para sa kanila. Kung gusto nyong dagdagan or haluan ng mga pumice at saka ng mga perlite, walang problema. Makakatulong din syempre yun para mas maging aerated yung ano niya, yung ilalim niya, di ba? And sa fertilizer, ito, hindi pa namin siya actually nilalagyan ng fertilizer. Ang meron lang dito na mapapansin or makikita nyo ay yung Osmocote. Slow release, 14 na Osmocote. So, slow release lang siya. Other than that, hindi naman namin siya nilalagyan ng kahit na anong fertilizer. And kapag ka naibigay mo yung mga, yung mga pag-aalaga, yung proper care para sa kanila, yung mga kagusto-gusto talaga nila, dyan mo na makikita na mag-uusbong sila ng bulaklak katulad nito. And kapag ka napalabas mo ang bulaklak ng forever rich, ibig sabihin lang gustong-gusto nila yung environment at pag-aalaga na ginagawa mo sa kanila. And by the way,
ganito ang itsura ng bulaklak ng Forever Rich. Para lang din siyang sa snake plants. Diba? Kung nakakita na kayo. So yan, ito, sa tingin ko, sisibol pa lamang siya. Bubuka pa lamang. Ilan pa lang yung nabuka talaga na totally, ayan o. Yung color green na yan. Nagsimula siya, ayan, ganyan, kulay brown. Pagkatapos, habang nagmamature yung flower niya, lalabas siyang malaking niya na parang munggo or malaki pa nga yata sa munggo. So, ayan, pagkatapos, yan, hindi pa dyan natatapos yan. Ang color green na yan, kapag ka sila ay talagang, sabihin natin, hinog na, lalabas yan yung puting bulaklak. And kapag ka nakita nyo yan, ayan, maganda rin siya, makakatulong din, or nakakadagdag din. And, nakakatuwa kapag yung mga halaman ninyo ay napapabulaklak nyo. Kasi ibig sabihin lang nun, gustong-gusto nga nila yung pag-aalagang ginagawa mo. Actually, ito, ilan na ba yung bulaklak na meron? Ito yung isa. Ayan, nakita nyo, tuyo na. Sa kapal ng Forever Rich na to, hindi lamang isang puno. Kapag ka mature na yung Forever Rich mo, doon pa lang sila magpo-provide ng bulaklak. So, wag naman natin i-expect na halimbawa, bata pa lang yung Forever Rich natin, hindi pa ganun ka-mature. Pagkatapos, sabi mo, ibinibigay mo naman yung proper care, pero hindi mo nakikitaan ng pagbulaklak. So, maaaring hindi pa niya season ng pagbulaklak o kaya naman ay hindi pa ganun ka-mature yung Forever Rich ninyo. Sa kapal nito, kaya hindi lang isa or dalawa ang bulaklak na na-provide niya. Ito, pa-fade na rin siya eh. Ewan ko kung pa-fade na ba or pabuka pa lang. Medyo nakalaylay kasi siya eh. At ang maganda mo dito, hindi lamang isang beses pwedeng mamulaklak ang inyong mga Forever Rich. Katulad dito, ito pangalawang bulaklak niya na. Paano ko nasabi? Dahil ito yung isa. Diba? Ito, yan, ito yung bulaklak na yan. Actually, pwede mo na itong tanggalin eh. Pero dahil para sa vlog, para makita ninyo, hinayaan ko muna siya. And, once na, ayan nga, naputol siya or natuyo siya, nagkaroon siya ng mga panibagong dahon, and then, dahil nga mature na siya at healthy siya, nag-provide ulit siya ng panibago niyang bulaklak. So, yan. Ibig sabihin, mas makapal ang inyong mga Forever Rich, mas malaki yung chance na multiple flowers yung mapabloom nyo sa kanya. At ngayon naman, alam na natin yung pag-aalaga sa kanya. Idagdag naman natin dito ngayon kung gaano ba kaswerte yung Forever Rich ayon dun sa mga paniniwala na nabasa natin. And syempre, uulitin natin, ito lamang ay kumbaga parang guide. Kumbaga kung halimbawa kung gusto nyong maniwala or kanininiwala kayo sa mga feng shui or sa mga lucky plants, so pwede nating i-consider itong halaman na to. Pero bukod doon, maniniwala man kayo or hindi sa mga gano'n, napakagandang alagaan ng mga Forever Rich. Isa rin siya sa pinaka madaling alagaan na halaman na pwedeng-pwede sa mga beginners. Ang ibig sabihin niyan, mas makapal na Forever Rich, ibig sabihin mas swerte. And ang uunahin natin sa listahan natin, yung lapad ng dahon niya. So, mas malapad na dahon daw ay mas maswerte dahil mas makakapag-attract siya ng positive energy. So, yun yung isa. And katulad ng sinabi ko sa inyo, para mapakapal yung dahon ng ating mga Forever Rich, kailangan na doon siya sa spot na kung saan nakakakuha siya ng enough amount of light para mapalapad niya yung mga dahon niya. Kasi pinapaganda daw nito yung flow ng positive energy sa loob ng bahay natin kung doon siya nakadisplay sa bahay natin. Ang susunod naman sa ating listahan ay yung green foliage niya. Yung green foliage niya kasi, nagdadala daw yun ng good luck kasi yung green foliage o yung color green ay nagsisimbolize ng renewal, ng fresh energy at saka ng regeneration. So, yan. Tamang-tama yung kulay ng Forever Rich para sa atin. At ang susunod, number 3 sa ating listahan kung bakit naging super lucky plants itong mga Forever Rich ay itong mga round spots. Makikita nyo yung mga round spot patterns na very consistent sa bawat dahon niya. Kumbaga parang leopard-like yung itsura nitong mga patterns na meron. Actually, lutang eh. Lutang yung patterns at saka yung ganda ng patterns ng Forever Rich. Silver na siya or may pagka-silver kasi yung buong dahon niya and then napakaraming round na dark green spots sa dahon niya. Kaya yun nga parang leopard-like yung itsura ng kanyang although magkaiba sila ng color. And yung round spots na yan ay sumisimbol naman daw kasi yan, sumisimbolo naman yan sa infinite. Diba? Kasi round nga siya. So, paikot-ikot, infinite na dating ng swerte sa atin. So, yun yung isang reason kung bakit naging maswerte ang Forever Rich. At ang susunod sa ating listahan, yun naman kanyang bulb na nabanggit ko kanina na parang, katulad ng sinabi ko, na parang sibuyas. So, yun naman daw mga bulb kasi nitong mga Forever Rich ay nagsisimbolize ng growth
at saka ng success. Kaya kumbaga mas makapal na forever rich, ibig sabihin mas marami din yung bulb. Dahil sa isang puno, ibig sabihin lang yan may isang bulb kayo. Katulad nito, siguro more or less nasa 20 puno nga siya. So more or less may 20 bulbs na tayo. At last but not the least sa ating mga lucky beliefs dito sa ating mga forever rich, etong bulaklak niya. So yan, kapag ka napabulaklak nyo daw yung forever rich nyo, ay ibig sabihin lang yan, nagsisimbolo siya ng positive energy. Nakakatulong siya para makapag-provide ng positive energy sa inyong bahay. Kasi syempre siguro para sa akin yung sariling explanation ko. Unang-una, napabulaklak mo yung forever rich mo, di ba parang nasa positive vibe ka na kagad dahil doon sa bulaklak na meron siya. Di ba? And pati yung halaman mo, ibig sabihin lang, positive talaga yung feedback na meron doon sa pag-aalagang ginagawa mo. Kaya siya nakapagpa-bloom ng bulaklak. So, yun yung sa tingin ko explanation doon. Bukod doon sa sinasabi nila sa Feng Shui na positive energy yung ibinibring nito kapag ka napabulaklak mo siya. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to, and I hope mapalago at mapakapal nyo rin yung mga forever rich nyo kung sakali man na nagkakaroon kayo ng problema sa pag-aalaga ng mga halaman na to. Again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.